make me lose my ministry. Di po ba? Bahala na. I'd rather die and go to heaven. Lord, ayaw kitang saktan. Lord, ayaw kitang i-grieve. Lahat ng sa akin, Lord, galing sa iyo. Lord, ibabalik ko po ito. Yun po ang dapat po na mailagay sa puso natin para hindi po tayo puminto na maglingkod sa Panginoon. At ang kagalakan po, wag po nating iwawala yan. No matter what kind of Christian service God has called you to, it's a privilege to be in ministry and to serve Jesus Christ. In some ways, it's the hardest work in the world. Di po ba? Ang sanlibutan, sabi, napakahirap naman ang ginagawa ninyo. Pero lang, sa prayer meeting. Pagka mag-prayer meeting, sa Saturday, naapay practice. Tapos sa Sunday, naapay service. Kalisod po, wala naman may time sa ing-aning, wala may time na liwaliw, Yung mga iba, sinasabi po nilang ganun kasi hindi po nila naiintindihan. But in many ways, it's the happiest work in the world. Ang mag-serve po sa Panginoon. Amen. Hindi sayang, kapatid, ang paglilingkod mo sa Panginoon. May kabuluhan yan. May kabuluhan po ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Yes, it has its tears and trials, but it also has its joys and triumphs. May pagluha po. Minsan ba, nakikita ko po si Pastora Dorcas, umiiyak yan. Iyak na iyak sa mga problema siguro, sa mga trials na nahitabo sa iyang kinabuhi. Pero, pag nakikita ko ulit siya, pagkatapos niya umiyak, sumasayaw na yan. Happy talaga ako. Nakakatuwa po siya. Nabibless po ako sa buhay ni Pastora Dorcas kasi lagi siyang nakangisi. Yung kagalakan na nasa kanyang puso, bagamat silang nag-iisa dito sa Japan, tapos yung husband niya, ganun, family niya, wala rito. Marami siyang pagsubok, problema, pero makikita po natin yung kagalakan na nilalagay ng Panginoon sa puso niya. Minsan natutuwa ako sa kanya kasi lagi siyang yung sumasayaw. Tapos kapag nakikipag-usap siya, gumagano siya ng gumagano. Lord, napakabuti mo po sa buhay ni Pastora Dorcas. Sa totoo lang po. Minsan sabi ko ako ng totoo. Minsan may pagluha po ang paglilingkod sa Panginoon. Minsan may mga trials po na mabibigat sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag napagtagumpayan po natin yon, ang ipapalit po ng Panginoon sa puso natin, sa luha na tinapatak ng mata natin, ay overflowing joy. Amen. At kapag may problema, pagsubok na dumarating po sa buhay natin, ano po ang kapalit niyan? Katagumpayan. Ay katagumpayan po sa Panginoon. At ang mga Kristiyano, ang faithful servant of God ay hindi po talunan. Hindi po talunan at hindi po tayo kayang talunin ng kaaway sapagkat nagtagumpay na po ang Panginoong Jesus. At tayong mga Kristiyano na anak ng Diyos, tagumpay na po tayo. So kapag may problema pagsubok po sa buhay po natin, huwag niyo pong isipin na talunan po tayo. Hindi po. May katagumpayan. Tapos na po. Nagtagumpay na po ang ating Panginoon. Amen. So, yet it has its trials, tears and trials, but it also has its joys and triumphs, and the best is yet to come. Ano po yun? May reward po kasi. Yung reward na hinihintay po natin na ibibigay ng Panginoon sa atin. Tapos, kapag nasa langit na po tayo, isipin niyo po, ipagmamalaki ka ng Panginoon sa laksalaksang anghel kapag ikaw ay naging faithful servant of Him. Di po ba? Grabing kagalakan. Grabing kagalakan ang ibibigay ng Panginoon. Magpatuloy lang po tayo. Noon po, nung nag-start po ako maglingkod po sa Panginoon, tagapunas lang po ako ng sahig. Sige, Saturday pa lang po. Floor wax yan. Doon po sa Pangasinan, Santo Tomas floor wax. Then Saturday, ready na lahat. Nag-start po ako sa paglilinis po ng church. Wala pa po ako sa music ministry. Hindi ko pa po nahawakan ng sa youth ministry sa Pilipinas. Wala po. Pero po kapag po pala nandun yung kagalakan sa puso mo na naglilingkod sa Panginoon at nakita ng Diyos na pagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, bibigyan ka pa ng mas malaki na ministry. Hindi ko po akalain na makapag-preach po ako dito po sa inyong harapan ngayon. Kasi hindi ko po alam magsalita. Umiiyak po ako sa Panginoon. Sinasabi ng pastor ko noon, pagka nagsishare ako, bukis daw ako. Sabi niya gano'n. Tapos, yung pananalita ko, hindi po ganito. Pero salamat sa Diyos. Alam niyo po, pag nandun yung kagalakan na maglingkod ka sa Panginoon and you're faithful in serving God, dadagdagan niya po yung ministry na ipinagkaloob
ipagkaloob niyo po sa inyo. Amen. Amen? Noon po, nung nag-start po ako ng drums, lagi po akong pinapagalitan ng pastor. Habang nagpa-practice po kami, umiiyak po ako. Kasi, syempre nakakahiya. Ikaw yung pinapagalitan ng pastor sa lahat ng mga kasamahan mo sa music ministry. Pero po, kapag huminto po ako dahil lang doon, sinasabihan ako ng pastor namin kasi kabutihan ko po iyon. So kapag halimbawa naging sensitive po ako, mawawala po ako sa ministry na yan. So kapag nawala po ako sa ministry na yan, anong mangyayari po sa akin? Hindi po ako lalago. So ganun din po kayo. Pag halimbawa po may nasabi si pastor na masakit sa'yo, isipin mo, kabutihan ko naman yun eh. So huwag kang magtatampo kapatid. Huwag mong iiwanan ang ministry mo. Pag halimbawa may nasabi ang deacons dito sa church, dahil sa kabutihan mo, huwag kang magtatampo. Dahil kabutihan mo yan. Yan ay ikalalago mo. Di po ba? Huwag po tayong maging sensitive. Huwag po tayong maging tampururot kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon. Dahil kapag naging tampururot tayo, mawawala ang kagalakan sa puso natin, mag-give up tayo, anong mangyayari po sa buhay natin? Wala po. Hindi na po tayo maglilingkod sa Panginoon. Sayang ang sinimulan natin. So hanggang dumating ng Panginoon, maglingkod ka kapatid sa Panginoon. Amen. What are the joys involved in Christian service? Okay, bibigay ko po kung ano po yung mga kagalakan na nai-involve po sa Christian service. Number 1 po, the joy of pleasing the Lord. Amen? Because you're doing what He wants you to do. You want to please God. We cannot please everybody, but we can please God in our lives. Minsan, gusto mo i-please yung isang tao, pero hindi mo kaya i-please lahat ng tao. Masasaktan sila, magtatampo sila sa'yo. Pero dapat, mag-please mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo man kayang i-please ang maraming tao, pero kaya mong i-please ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Okay. Ephesians chapter 6 verse 6, not with eye service as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart. Kapag gumagawa po tayo sa Panginoon, hindi na po tayo gumagawa dahil nakikita po tayo ng maraming kapatiran. Hindi lang po, minsan po, di po ba kapag gumagawa ka rito, grabe po sila, ilan silang pangatawa nila, ako silang mag-ipos nila, silang ano sa magawak na, di ba, ang plato, ang taon na lang, di ba? Maurot na plato diyan sa kusina. Pag naghugas ka na, wala kay Joy sa imong kasing-kasing, di ba? So, na sila, sige lang silang pangatawa, di man lang sila matawag din. Di ba, hindi po ganon. Pagka gumawa ka dito sa church, dapat nandun yung kagalakan mo. Dahil kapag nandun ang kagalakan, God will bless you. Kapag walang complaint, God will bless you. Amen? Hayaan mo lang silang magpakasaya kay dyan kapatid. Sige po, tumawa lang po kayo na tumawa dyan. Di po ba habang masaya sila, masaya ka na rin. Pag nakita mo masaya ang kapatiran, masaya ka na rin. Kahit ikaw lang yung gumagawa dyan, masaya ka pa rin. Nandun yung joy in your heart. Amen? Dapat ma-please po natin ang Panginoon. God delights in His people. And it pleases His heart when His servants do His will from their hearts too. If you do the will of God from your heart, God will please. Amen? Pleasing God ought to be your supreme motive for service. Dapat i-please mo ang Panginoon. Sa pagtugtog nga po, sinasabi po namin sa music team, tumutugtog po tayo hindi sa tao. Tumutugtog tayo dahil hindi magaling tayo. Hindi. Tumutugtog tayo dahil para mag-please ang Panginoon. Amen? If it is, you hear His voice. Kapag ganun ang ginawa mo, sasabihin sa'yo ng Panginoon, ito ang anak ko. Pagmamalaki ko to. At kapag nasa langit ka na kapatid, sasabihin ng Panginoon sa'yo, well done, when you stand before Him in glory. Matthew 25 verse 21, sabi po, His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Kapag faithful ka daw sa maliit na bagay, sabi ng Panginoon, I will make you ruler over many things.
Enter into the joy of your Lord. Pag sinabi sa'yo ng Panginoon yun sa langit, anong mararamdaman mo? Di po ba, dito nga lang po sa simbahan, kapag sinabi ng kapatid, uy, ang galing-galing naman ng kapatid, salamat sis ha, salamat sa inyong pagluto, lamig ka inyong luto. Salamat sa inyong service dirihan. Di ba, grabe na ang joy na na mararamdaman mo. How much more kapag ang Panginoon